Hi guys! Ayan! Dito na naman po tayo sa panibagong vlog. Grabe, ano nangyayari ngayon guys? Anong nangyari kay Oliver at saka kay Joey? May relasyon ba sila guys? Hindi ko alam. Nakita ko lang sa post ni Oliver at saka sa post din ni Joey. Di ba? Nakikita nyo ba guys? Ang nakikita ko. Charot. Ayan. So sa mga nagtatanong, ano kaya ang relasyon meron sila? Kaibigan lang ba or kaibigan? Abangan dahil mag-work pa ako guys. Balitaan ko na kayo mamaya after work. Ayan. Hi guys. Katatapos ko lang sa work. So dito ako ngayon sa sa city dahil magbili ako ng kakailangan ko sa kusina. So ayan guys, katatapos ko lang magpunta sa supermarket. So ngayon nandito na yung bus na aking sasakyan. Ito guys, 610. Yan lang talaga yung 610 na sasakyan ko na malapit sa apartment ko guys. So dito na tayo sa loob. Ayan guys, dito na po tayo sa bahay. So ako'y nagutom na. Agad kailangan ko pa magsain. Pagpasensyahan nyo na po yung mga nakikita nyong plato. Ilalagay ko yan mamaya dito sa dishwasher. Grabe ang lamig sa labas. Kaninang umaga ba, siya, negative? Ngayon, di ko lang alam. Baka negative na naman siya. Kaya maraming nagkakasakit dito ngayon sa Germany, guys. Dahil sa sa panahon. Mas gustuhin ko pang mainit kaysa malamig. Galing pala ako sa sa city, di ba kanina? After ko hindi ko na videohan. After ko magbili sa supermarket, dumiretso ako sa guys, sa fitness studio kung saan ako laging nag-workout dati. Kasi guys, pinakancel ko yung kontrata. Ang sabi kasi ni Ernesto, after 1 year pa daw, saka pa makancel. Kumbaga pa, ngayong April ako mag 1 year. So, hindi pa siya makancel. So, yun. Ang sabi sa akin, mag-email daw sa nila, website para daw sa cancellation. Kasi guys, sayang ba? Hindi ako pumupunta doon. Magbabayad ako lagi monthly ng 25 euro. Sayang naman yung 25 euro. Almost 1,300 pesos. Tapos hindi ko nagamit. Kaya yun, ipakancel ko na lang. Mabuti pa, magbili na lang ako nung meron naman akong pang dyan, pang workout. Yung long bench na lang yung bibilhin ko. Kasi pwede naman dito sa bahay. Kaya yun. Sa pagmamadali ko kanina sa supermarket, nagkamali ako guys. Yung repolyo, kinuha ko. Akala ko yung isang buo. 1 euro something lang. Per kilo pala yun guys. Kaya umabot ng 3 euro something yung binayaran ko. Akala ko per buo. Grabe, hindi ako tumingin ba? Hindi ko tiningnan yung presyo. Sayang naman yung 2 euro. Kasi ang laki nagtaka ako, bakit ang laki? Tapos 1 euro something lang. Yun pala, per kilo guys. At saka yung bumuli ako ng steak. Pakita ko sa inyo yung repolyo. Ang laki. Ito siya guys. Sobrang laki. Ito yung repolyo dito. Bago ka lang dito sa Germany, dapat alam mo yung iba't ibang uri ng cabbage dito. Kasi baka magkamali ka, ang binili mo yung pang salad, yung pang kraut salad.
So, ito talaga yung parang repolyo dito. Meron yung isa na parang repolyo talaga sa atin, pero bihira lang siya makikita doon sa sa mga shop ng Turkey. Oo, doon mabibili. Pero ito talaga sa supermarket, ito talaga ganito yung repolyo sa atin. Wag yung pang salad kasi iba yun. Iba matigas na basta hindi mo maintindihan yung lasa. Yun. Akala ko 1 euro something lang ito buo per kilo pala. Ganito din sa ganon din sa beef steak. Nagbili ako ng steak. Nakalagay doon 6 euro something. Pero nung binayaran ko 8 euro something. So nagtaka ko bakit. Ang nakalagay naman doon 6 euro. So ngayon dito ko nakita sa likod may nakalagay 8.66 euro. So naano ako. Pero okay lang, at least malaki guys. Compare doon sa 8 euro na 24 euro yung kilo ng baka na yun. Ito to? South America. Sa South America daw. Ito na na steak. So tingnan natin mamaya. Kasi naka-marinated na siya. Try natin mamaya kung malasa ba siya o masarap ba. Kasi ang baka sa Germany guys, iba yung lasa compare sa baka natin. Siguro dahil sa kinakain nila, ang kinakain kasi ng mga baka dito is yung dry na damo. Sa atin is fresh. Kaya siguro masarap yung lasa ng baka sa atin. So ako'y nagutom na kaya magsaing na ako guys. So magawa tayo ngayon ng steak. Ko lang yan, prito saglit. Ay. Pag Monday talaga guys, grabe yung trabaho. Bugbog ka. Kasi nga, Saturday, Sunday, walang linis. So, pag Monday, marumi talaga yung trabaho ko. Kaya yun. Tapos may mini job pa ako. Pero bukas, makarelax na ako kasi ito lang, itong work ko lang dito na 6 hours. After, wala na. Bukas at saka Merkulis. Makati yung ilong. Yung sipon ko hindi pa nawala. Ang bigas dito iba guys, ibang bigas na nabili ko. Pag ilang takos yung bigas, ganun din yung sabaw. Saan yung trap ko? Ayun guys, simulan na po natin ang ating pagluluto. Magluto po tayo ngayon ng, gaya ng sinabi ko sa inyo, ito, steak. Ang nakalagay dito, Südamerikanisches Rinder Steak. Yan, galing to sa South America. Ang laki guys, oh. Laki niya, hanggang 3 katao to makakain nito. So, ang ilagay ko nito ngayon, tingnan nyo, napakabobo ko. Hindi pa ako nag-prepare ng, nilalagyan ko kasi ng yan eh. Konting, nilalagyan ko ng bawang para mabango siya kasi syempre baka yan. At saka, onions. Mamaya na tong onions.
White onions ang gagamitin ko, guys. Panghuli na. Ibang style to eh. Style ko lang. Kanya-kanya tayo ng style eh. Sarot. Bakit parang... Ayan guys, nilagay ko na yung butter. Butter yung gagamitin natin. Tapos lagyan ko ng bawang para mabango tong lulutuin natin. First time ko magbili ng steak guys na ganito kalaki. Dapat medium heat lang yung apoy. Yan. Para hindi mapagod guys. Itong niluto natin. So pwede ko na siguro idiretso to. Yan. My God. Ang laki guys. Yan guys, malapit na siyang maluto. So habang inaantay po natin, magpe-prepare po tayo ng sausawan. So ang gusto kong sausawan ngayon is itong pinakurat. Pinakurat na may tuyo. Lagyan ko ng tuyo. Soy sauce. At lagyan natin ng sili na galing pa sa Pinas. Bango. Grabe. Lapit ng mag-alas 10 guys. Ang usapan pa namin pag dumating na ng alas 10, hindi na ako dapat magluto. Kasi matutulog na sila. Bahala sila. Galing ako sa work. Yun, madali lang pala to guys ba? Madali lang siya maluto. Tinikman ko kanina. Tapos hindi siya matigas. Pwede na to. 1 minute na lang. Ilagyan ko ng white onions. Ano lang siya? Decoration.
At kunting ano na lang din, oyster sauce. Pero actually guys, marinated naman to siya. Pero kunti lang. Yun guys, pwede na to guys. Oh, yan, luto na to. Pwede na to. Yun oh. Sarap na siya. Tingnan. Ayun guys, kainan na. Wow, ang sarap. My God. Natakam na ako guys. Gusto ko na talagang kumain. Yung gusto kong magkamay. Hi guys. Ayan, dito na po ako sa kwarto katapos ko lang kumain. Nilagay ko sa bagong frame itong binigay ni Marvin last time. Bago na to. Ito yung updated niya ngayon. Updated na picture. May kwento pala ako sa inyo guys. Medyo nakakasad siya pero okay lang. Okay lang. Okay na lang. So, ano ba yun? Yun kanina, di ba sabi ko sa inyo na yung nag-joke ako about kay Oliver kung ano nangyayari sa kanila ni Joey. Wala, ang totoo talaga guys, wala akong masasabi, wala akong maikomento dahil nga hindi ko alam kung ano ang nangyayari, diba? Unang-una, hindi naman nila sinabi na may relasyon sila. Nakita na lang natin na nag-post si Joey at saka si Oliver nag-post sa kung ano nangyayari. Pero hindi naman, di ba, hindi nila sinabi doon kung ano nangyayari talaga. Kaya makimarites muna tayo. Siguro anuhin muna natin si Oliver. Baka next time magkita kami, o di kaya si Mami Rose. Kasi si Mami Rose lang naman yung malapit kay Oliver. Baka alam niya yung storya. Kasi ako hindi ko alam guys, wala akong alam. So, since wala akong komento doon, dito na lang tayo sa aking sa pangyayari sa aking buhay. Alam ko naman na marami sa inyo yung nagtatanong, Dong, kumusta ka na? Kumusta na yung pagkikitong sa ex mo? Yung divorce ninyo? So ngayon, sasabihin ko na talaga guys kung ano ang nangyayari sa ano na ang status ng divorce namin. Yan. So, yung divorce pala namin guys, umabot ng almost 13 months bago lumabas yung result. So, actually, nangyari na nung last year pa, November, nagharapan kami, November 11, nagharapan kami sa korte. So, pagdating sa korte, nagulat ako dahil pagdating ko doon, yung ex ko, meron pala siyang lawyer. So, yon.
unang-una may lawyer siya, ako wala. So tinanong ko siya bakit okay lang yung ganun na status na wala akong lawyer, siya meron. Sabi niya okay lang daw yun, ang importante daw sa namin, sa case namin, dapat daw may isang lawyer. Kaya pala may lawyer siya. So no need ko na ng lawyer guys, dahil hindi naman kami nag-aaway, okay naman yung samahan namin, at saka yung namin, hiwalayan is mapayapa. Kaya pala hindi ko na kailangan ng lawyer kasi wala naman akong dapat na ipaglaban pa. Charot. So hindi na siya kayang ipaglaban pa. So yun, kailangan ko lang pala ng lawyer just in case kung mayroon akong mga dapat ipaglaban, siguro ganon, or may mga something na pinag-awayan namin, yun kailangan yun, gaya ng mga ang hiwalayan ng babae at sa lalaki. Usually lalo na pag may mga anak. Kami sa status ko is si Marvin, hindi ko naman siya anak ng ex ko. So stepfather lang ako, pero tinuturing ko siyang anak. Kaya noon wala kaming dapat pag-awayan dahil sabi nga ng ex ko, kahit anong mangyari, ganun pa rin yung samahan natin. So yun. So ang nangyari doon nung November, harapan kami pagdating doon sa loob. Ang unang kinausap yung ex ko, kinausap ng judge after ako, habang may ginawang record dito ang judge, kinakausap ako tapos nire-record niya dito. Iyon, tapos basta lang ako nang yan. Natawa ako guys kasi nung time na tinanong ako ng judge, sabi niya, willing ka na i-divorce siya talaga. Tiningnan ako ng ex ko kasi baka magkamali ako ng sagot. Sabi niya, baka daw sabihin ko na hindi ako makipag-divorce kasi syempre magugulat talaga siya. Yun, nung tiningnan ko siya, sabi niya, yeah. Doon ako natawa guys. So yun, madali lang naman, as in madali lang. Tapos yun, hanggang na naging okay na ang lahat. Tapos yun, inantay namin ang binayaran guys. Actually dito sa Germany, kung sino yung mag-process ng divorce, siya yung magbayad lahat. So ang pagkaintindi ko, sabi ng ex ko, almost nasa 20,000 euro yung lahat-lahat ng babayaran. So higit kumulang 1 million. My goodness. Pero hindi yun lahat babayaran ng ex ko. Bali, yung mayroon lang siyang babayaran syempre sa lawyer niya at saka sa mga documents na ginawa niya. The rest daw, yung halaga ng babayaran na yon na amount is ang tax daw daw sa tax daw i-deduct. Yun ang sabi ng ex ko sa akin. Kaya daw hindi daw masyado malaki yung bayaran niya. Pero ako, ang binayaran ko last time pagbalik ko dito is 58 euro. Ayun, November nangyari yun, November 11, tapos nagantay kami. Tapos this year lang, January, last month, January, nasa Pinas. Biglang nag-chat sa akin yung ex ko, sabi niya, congrats na dumating na sa akin, at saka for sure dumating na sa akin din dito. Sabi niya dumating na daw sa kanya yung result ng divorce. For sure nandito din sa akin. Pagdating ko nga, tama, pagdating ko dito na meron din akong natanggap sa sa mailbox na na letter. Yun yung certificate na divorce na kami. So, nag-congrats siya na daw, okay ng lahat. So, syempre ako, kakagising ko lang nun sa Pinas, nagulat ako kasi syempre nag-congrats siya, tapos sa kanya congrats, sa akin parang ako, parang biglang yung napaisip ako tuloy, bakit congrats? Diba? Yun, pero wala na sa akin yun.
At least ang importante, okay na. Tapos sabi niya, ang chat niya, sabi niya na ganun pa rin, walang pagbabago kahit na wala na, divorce na, pero ganun pa rin daw yung samahan. Kaya yun, naintindihan ko siya. Kaya hanggang ngayon, kahit every time na may mga ako dito, may mga kailangan ipa-translate or mga problema ko dito sa bahay, kapitbahay, tinatanong ko siya, syempre German siya, may alam siya, kaya nagpapatulong ko sa kanya. So ganun pa rin yung samahan namin, okay pa rin, syempre para sa bata. So wala kaming problema, wala akong problema sa kanila. Ang hinihiling ko lang, sana dumating yung time na yung family side ko na naman matanggap yung pangyayari. Siguro last time nung umuwi ko sa Pinas, naintindihan naman ng mga pinsan ko sa side ng mama ko yung pangyayari, pero yung mama ko hindi pa niya maintindihan yung nangyari. Kaya pinagdasal ko na lang na sana dumating yung time na matanggap na din ng mama ko yung nangyari. Kasi gusto ko kasi maging okay ng lahat. Yung gusto ko kapag umuwi kami, yung kasama, okay lang. Yung gusto ko na welcome sila, yung ex ko, at saka yung bago niya, welcome sa amin, sa bahay namin, sa Davao. Pero, yun nga, kailangan ko pang yung mama ko. Sinusubukan ko pa na magiging okay siya. Kasi nung last time na tinanong ko siya, sabi niya, daw siya, ayaw daw niyang makita kasi nga sa nangyari. Siyempre, maintindihan din naman natin kasi yung ganun talaga yung mga na may edad na, kasi pinagdaanan din ng mama ko yan. Kaya yun. Pero dinahandaan kong in-explain sa kanya. Dito kasi guys sa Germany is open, nagiging open dito ang mga tao. Kung kayo ay mag-ex na lang, walang hindi nag-aaway, yung maganda pa rin yung samahan, open-minded, yung parang ganun. Ayun. Kaya yun lang, yun yung na-share ko sa inyo ngayon. So ngayon ako po ay officially single na. Ayan. Natatakot pa ako bumalik ulit magmahal kasi alam niyo na, tingnan niyo si Oliver. Sorry Oliver, kasi ayaw kong magkaroon muna ng problema guys. Gusto ko muna focus muna ko sa sarili ko, sa family ko, at saka sa future ko kung meron man. Charot. Siyempre meron talaga, kailangan may future tayo. Kasi minsan nakaka-stress yung yung magjuwa-juwa. Oo. Ngayon tingnan nyo, wala akong jowa. So, free ako anytime, anong gusto ko. Walang sagabal sa buhay. Charot, ayan. So, maraming salamat guys. Ako po ngayon ay matulog na dahil alas 12 na. Alas 12 na guys. May work pa ako bukas. Yun, na-share ko lang sa inyo. At least ngayon alam niyo na. Siyempre, gusto ko malaman nyo din kasi alam niyo na yung kwento or story ng aking buhay simulat sa pool. So, dapat alam niyo din kung ano na yung status ng buhay ko ngayon. So, ayan. Sa mga gustong manligaw dyan, open na po ang pila. Maaari po kayong mag-submit ng resume. Ayun. So, guys, maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood sa ating vlog ngayong araw. Diyos ko. Bago po tayo mag-end ng ating vlog, gusto ko pong batiin ang aking kaibigan na kasama din namin sa grupo, si JM or John Michael Tuazon. Belated happy birthday sa iyo, GM. Ayan, wish you all the best, more birthdays to come. Ayan, at ganun din kay Ma'am Joan Valderrama, birthday po niya ngayong araw. Happy birthday Ma'am Joan Valderrama. Sa Australia sa ngayon guys, for vacation. Yan, regards po sa inyo dyan at saka sa mga anak mo at saka kay mami. Ayan, thank you so much po sa laging panonood sa ating vlog.
Ayan, guys, isa po si Ma'am Joanne na aking taga-subaybay sa kwento ng aking buhay. Thank you po, Ma'am. Ayan. So, guys, ako po ngayon ay magpapaalam na mula dito sa Germany. Ito pa rin po ang Dong Vlogs. Ingat po kayo. Bye-bye and God bless. Tschüss!